Takot ka rin po ba kababayan ko na gastusin ang perang ito, yung baka bagong 1,000 piso? Kung yun ang iyong concern ay pag-usapan natin sa ating maiksing video ito. Mga kawaw, magandang buhay po sa lahat. Alam niyo po na maraming mga kababayan natin ang takot gumastos ng perang ito. Ito po yung bagong currency natin na made in polymer. Galing po ito sa ibang bansa. Ayan o. Kita nyo. Nakakatakot naman talaga dahil sabi nila, yan o, bawal siyang gusumuting gano'n, no? Bawal po siya. Isang tupi lang ang allowed, sabi ng mga nakakaalam, isang tuping ganyan lang. At kung maaari, iwag yan, ganyan lang siya nakakalagay sa wallet. Or tuwid, ano, yun yung payo ng mga eksperto. Sabi nila, ito daw ay hindi nasusunog. Yun, kita nyo, may tupi siya, oh. Ayan, allowed yan, yan, isang tupi lang. Nagagastos po yan. Galing na siya sa may tupi, oh. Yan, oh. May tupi siya, isang ganun lang. Hindi daw ito na babasa, kaya nag-arrive sa conclusion ng mga ating pamahalaan na subukan ito sapagkat ito currency ng ibang bansa. Nakalulungkot lang sapagkat ang original plan ng ating pong bansa ay abaka, dagdagan yung abaka. Nakatulong pa sa mga kababayan nating magtatanim ng abaka. Ang plano po ng dati ng Bangko Sentral ay yung 20% ay dadagdagan po. Ang pagkakaalam ko, no, comment nyo po kung magkakamali ako sa mga taga PSP natin. Yung 20% po yung common nating nakikita nyo na pera, yung hawak-hawak natin lagi kapag bumibili, ay meron po yung 20% na abaka. Yan pong ginagamit nating pera. Ang mga magsasaka natin ang nabibenepisyon dyan. So, at blessed tayo na meron tayong kaisa-isahang halaman na sa Pilipinas lang madaming gumaganda. Meron ding gumaya ang Ecuador at iba pang babansa. Subalit talagang sabi nga ay Manila Hem. Sa atin po yan, yung ating nag-iisang abaka. At plinano na gawin i-doble ito, mag-increase pa ng 20%. Kung hindi ako nagkakamali po, ipaki-comment na lang below kung ako nagkakamali. Dahil tayo tao din lang naman nagkakamali. Ano po? Gagawin itong 40%. So, a big leap sa agriculture industry, sa abaka industry natin. Madaming matutulungan natin mga kababayan nagtatanim ng mga abaka, lalo na mga katutubo dito sa Mindoro, no. Marami pong ayaw tumanggap nito. May mga tindahan, may mga kababayan tayong natakot nung una, hanggang ngayon ay hindi tumatanggap nito sapagkat wala ngang tumanggap. Ayaw maibili sa tindahan dahil pag natupi nga ay ganun, napakaselan niyang ipunin. Hindi katulad ng luma natin pera. So sana may balik yung lumang pera, pero hindi naman ito buburahin. Dahil nandito nito, mag-i-exist po ito hanggang ito ay maganda rin naman. Ang positive side nito is tayo ay natututong alagaan, pahalagahan yung pera natin. Dahil ito yung respeto natin dito, ay respeto na rin natin sa nagbigay nito. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Sapagkat kung paano natin pinapahalagahan ng pera, yun ay sumasalamin din sa ating respeto sa ating bansa. Ano po, yun po yung logical reason ng pagpapahalaga sa pera, no? At higit sa lahat, malungkot ang walang pera. Napakahirap lalo kung wala kang mahawakang pera. Kaya pahalagahan na natin ito, pag-aralan lang natin, kasi ang value sa mga Pilipino, lifestyle ay pa singit-singit lang sa bulsa. Matuto na tayo mag-improve, mag-wallet na po tayo para hindi naman nasasalaula ang pera natin. Minsan may mga nagpapalusot pa, may punit na ilulusot. Ito ay dapat na itatabi na at ipapalit sa Bangko Sentral. Ito mo, ito hindi na nalulumay, kaya kaganda na din namang gamitin na. Bago lang po talaga tayo. Lahat naman ng pagbabago ay mahirap sa una. Pag nasanay tayo, tuloy-tuloy na po ang buhay. Maraming salamat. Naway may natutunan tayo mga kawaw. Huwag matakot gastusin ito, huwag matakot tumanggap nito. Makakaligtas pa tayo sa fake, oh. Kita nyo, ang silyado na, mahirap yung i-fake. Yun ang kagandahan din ito. Pero sana ating pangarap maganap yung original na plano, yung increase ang abaka, upang sa gayon matulungan ng ating mga magtatanim ng abaka. Maraming salamat, bye bye and God bless.